Kinuha at inanin nyo na ba ang pagpapala at biyayang ibinigay ko sa inyo? Ang lahat ng yan ay binigay ko na sa inyo, ayon sa inyong paniniwala at pananampalataya. Hindi ko kayo bibigyan ng bato at ahas. Basta sumunod lamang at maging tapat kayo sa aking salita. Ang pag-ibig ko ay sumasa inyo. Anumang bahagi ng inyong katawan na pinagmumulan ng kasalanan ay putulin ninyo. Nakikita ko ang inyong puso, ngunit ipagsusulit ninyo ang lahat ng kasalanan na inyong gagawin. Magtatagumpay kayo kung ipamumuhay ninyo ang aking salita. Amen. Dahil pagkaloob na sa atin ang lahat. Pasensya na kayo, ako'y may sipon. Naipagkaloob na sa atin ang Diyos ang lahat. Ayon na lang sa ating pananampalataya or the manner why we think or the manner how we think. Ang pananampalataya is the way of thinking. Ano yan? Hindi, huwag nagsasalita ako. Mamaya na. Baka malulong ko yun. Nung araw, hindi ako marunong magpasalamat sa Diyos. Kahit meron akong tumatanggap ako ng maraming pagpapala, hindi ako marunong magpasalamat. Yun pala yung isang pagkakamali, yung pala ang susi ng tagumpay at sunod-sunod na pagpapala, ang pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nung maging Kristiyano ko, natutunan ko magpasalamat na magpasalamat. Doon ko naranasan yung tunay na pagpapalang kasaganahan. Kasi na-stroke ako Imbis na magsalita ako ng masama laban sa Diyos, o sisihin ko sa sarili ko, nagpasalamat ako na nagpasalamat sa Diyos. Natuto kong manalangin. At habang nagpapasalamat ako, nakalakad ako, pinalakad niya ako. Tapos ngayon, habang nakakalakad na ako, pinilay naman ako ng kalaban si Satanas, nilagyan ng osteophyte yung mga bokong-bokong ko, nabalik ko yung pa akong kaliwa. Hindi naman ako makandang. Nagpasalamat pa rin ako sa Diyos. Kasi buhay pa ako. Ang ginawa naman ng Diyos, nilagyan ng titanium, nakalakad ako. Sabi ko, yun pala talaga susi. Kapag ikaw nagpapasalamat na nagpapasalamat sa Diyos, masagana ibibigay sa iyo. You are very grateful in everything that you receive. Yun masama pag naganap sa akin yung pinagsasalamatan ko lalo na yung mabubuti. Siksik, liklik, umaapa ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Kasi ang sikreto ng pagpapala, bigay ka ng bigay. Kasi habang nagbibigay ka, tanggap ka naman ng tanggap. Kaya sabi, it is blessed to give than to receive Bakit? Kada ka magbibigay, tatanggap ka na tatanggap Marami kang tatanggapin. Tapos magpapasalamat ka na magpapasalamat, walang tigil ng pagpapala. Kaya sabi ng Diyos, subukan niyo ako sa bagay na ito. Ibigay ninyo ang ikat at handog ninyo, bubuksan ko ang sangkalangitan sa langit, ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi ng prophet, gano'n na ba pananampalataya natin? Ano ba pananampalataya natin? Ayon ba sa isip mo o sa sinabi ng Diyos? Unlimited possibilities ang pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos, ibubuhos ko masagana magsasisinungaling ba ang Diyos? Pag sinabi ng Diyos, hingin mo anumang bagay sa pangalan ko, ibibigay ko sa iyo. So ayon yun sa way of thinking natin, pananampalataya. Kaya tinuturuan na tayo ng Diyos ngayon ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagtanggap sa lahat ng mabubuting bagay na binibigay ng Diyos sa atin, loloobin natin yun. Yung bawat salitang sasalitain mo ngayon at bawat iisipin mo ngayon, yan ang future mo. Huwag kang magsasalita ng masama o mag-iisip ng masama, babalik sa iyo yan. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Kaya magsimula tayo ng buhay, isang bagong buhay. Huwag tayo magsasalita ng masama o mag-aakala ng masama. Thought pa nga lang Isa-isip pa lang. Nagkikreate na yun. Yung sasabihin mo pa, by your words you are justified and by your words you are condemned. Kaya napakahalaga ng pasasalamat mga kapatid. Pag natututunan natin lahat yung bigay ng bigay, pasalamat ng pasalamat, masaganang masagana ang iglesia nito. Sa lahat ng bagay. Ako sa physical pa lang. Kasi halos lahat na nakikita ko na-stroke, talaga na-bedridden May kakilala ko dito na-stroke Bata ako, nakikita ko, nakaupo lang doon sa harapan ng bintana. Hanggang sa namatay yun, nakaupo sa harapan ng bintana, na-stroke yun. Naupo na siya doon, habang buhay na siya naupo doon. Hanggang sa namatay. Hindi na nakalakad yun. Meron din ako isang kakilala.
barkada ko pa rin sa santot na stroke. Hindi pa rin nakakalakad na maayos ngayon. So yung biyaya ng pagpapala sa mga anak ng Diyos yan eh. Kailangan lang matuto tayong sumampalataya. At ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa salita ng Diyos. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So lahat tayo mga anak ng Diyos, wala tayong gagawin kundi magpasalamat ng magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Take note lahat ng mga bagay, everything, every matter. Yung puno, pasalamatan natin, naglalabas yan ng oxygen eh. Kung walang puno, patay din tayo. Pasalamat tayo sa mga hayop, nakakatulong, naglalabas din ng carbon dioxide yan. Pasalamat tayo sa tubig, buhay pa. At lalo na sa hangin. Kung walang hangin, patay na rin tayo. Kaya natutunan ko, paglabas ko pa lang, kapag kami naglalakad ni baby doon sa Evergreen, lalangin po ko yung hangin. Panginoon, salamat sa hangin. Kung walang hangin, patay na kami. Salamat sa tubig na iniinom ko, nagpapagaling ng lahat ng sakit ko. Salamat sa pinapaligo kong tubig, Panginoon, lumilinis ako. Ang espiritu, kaluluwa at katawan ko, lumilinis. In everything, sa ibon, pasalamat ka. Kung walang ibon, din yung ibang halaman, hindi tutubo. Kinukuha mga lahat ng bagay, bato, pasalamatan na, langgam, pasalamatan mo. Kung walang langgam, hindi mabubuo ang ecological system ng buong mundo. Lahat ng nilikha ng Diyos, napakahalaga. Lahat ng nilikha ng Diyos ay may buhay. Gumagalaw lahat yan. May vibration yan eh. May energy. Kaya yung thought natin and words is energy. Sumasama sa universe yan. Naririnig ng Diyos yan. Kung ano sinasabi mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung anong iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya huwag kang magsasalita ng, ako'y naghihirap. Ako'y nahihirapan sa buhay na ito. Walang kwentang buhay. Huwag mo sasabihin yan, mangyayari sa iyo yan. Ako'y walang pera, huwag mo sasabihin yan. Sabihin mo lagi, ako'y masagana, Panginoon. Salamat, masagana kami. Masagana buhay ko. Salamat, Panginoon, binibigyan mo ko ng kaunawaan, karunungan, ng revelation. Salamat, Panginoon, binubuhay. Puro pasasalamat sa positibo o mabubuting bagay. Huwag na huwag papasok sa iyo mga negative things. Mangyayari sa iyo yan. Babalik sa iyo yan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos eh. Magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Deuteronomy 8:10. At kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Bubusugin tayo ng Diyos. He will fulfill us. I will satisfy you in abundance. Ang plano ng Diyos sa atin, He will satisfy us. Lahat ng masaganang bagay ibibigay ng Diyos sa atin. Paniwalaan mo lang. Matuto kang maniwala. Kasi hindi tayo marunong sumampalataya. Para bang hindi tayo karapat-dapat tumanggap. Para bang hindi mangyayari, tinitignan mo sa isip mo. Parang hindi mangyayari. Hindi nga mangyayari. Kasi kung ano ka, yun ka eh. Kung ano iniisip mo, yun ka. Kaya gusto ng Diyos, magbago tayo ng kaisipan. Matuto na tayo sumampalataya sa salita ng Diyos. Papupurihan natin lubos ang Diyos sa December 30. Wala tayong gagawin kung hindi rejoicing in the Lord. Yun ang gagawin natin sa December 30. December 28, giving of the best. Ibigay mo yung the best mo. Kasi sabi ng Diyos, I will give you the best if you give the best. So, ba't hindi ka naniniwala doon? Sino ba nagsasalita nun? Tao ba? Diyos eh. Pag sinabi ng Diyos, pag binigay mo sa akin ng the best, ibibigay ko sa iyo the best. I will satisfy you. Bubuksan ko ang langit, bubusan kita naman sa ganang pagpapala. Ito na yung panahon ng pag-ani, sinabi ng prophet eh. Ito na ang panahon, tunin na natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mag-pray kayo, huwag na yung I want, o I will, o sabihin mo na, I have very plenty, I have an abundance, I have success. Sabihin mo lang sa Diyos yun, araw-araw, bago ka matulog. Pag-gising mo, sabihin mo lang na sabihin yun, Panginoon, maraming salamat po. Ako'y pinagpala mong lubos kasama ng pamilya ko. Ako'y pinasagana mo, ako'y pinatalino mo, yun lang. Yun lang sabihin mo, affirmation yun eh, na sumasampalataya ka sa kalooban ng Diyos.
Hanggang sa masanay tayo, maging habit mo pananampalataya. Faith cometh after hearing and hearing the Word of God. Kaya paulit-ulit mo sasabihin para mabuo ang faith. Kapag nabuo na yung faith, mangyayari na yun. Hanggang sa ang faith natin lumaki ng buto ng mustasa, pwede na tayo bumuhay ng patay pag loloobin ng Diyos. Ang lahat ng patungan natin ng may sakit, gagaling, ang demonyo lalayas. Because naintindihan na natin what is faith. Kasi ang pananampalataya, yung pagtitiwala, paniniwala na yung hinihintay mo, nangyari na. Yung pinaniniwalaan mo, naganap na. Kahit hindi mo pa nakikita. Yun ang pananampalataya eh. Hebrews 11. Kung matututunan natin itong pananampalataya to, wala nang imposible. Kung tawagin nga tayo, you are God's eh. Magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus, Diyos si Kristo eh. Di ba magiging katulad tayo ng Panginoon? Diyos si Kristo, magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. Ngayon, kaya nga napakaganda, ngayon eh. Hindi ka man natuto kahapon, ngayon matututo ka. Hindi ka naman natuto kahapon, di ngayon. Kailangan, we have to learn. Alam niyo ba yung mga nagaganap sa atin, sakit, yung mga pangit na bagay nagaganap sa atin, is a part of growth yan eh. To learn. Para matuto. We are teachers and students. Estudyante tayo, pinadadaan tayo ng Diyos sa ganung eksperyensya. Pag natutunan mo na yun at nakita mo ang message ng Lord, you become a teacher. Ituturo mo na yun eh. Buhay na buhay yun. Kasi yun yung nakita mo, narinig mo, naramdaman mo eh. Pinatututuo mo. Ngayon, ang pananampalataya, siyang kapanatagan ng bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sabi ng mga apostol, we don't live by sight, but by faith. Hindi kami nabubuhay sa nakikita o sa nararamdaman, hindi. Sa pananampalataya. Kaya sinasabi na, pinaupo na tayong kasama ni Kristo doon sa sangkalangitan eh. Pinaupo na tayo doon. May throne na tayo doon. May trono na tayo doon. Nakahanda na yung throne. We are kings. Kaya dito pa sa lupa, act like a king. Hari ka ng sarili mo. Huwag kang papayag na iba maghari sa'yo, masamang ispuan. Ikaw ang maghari at ang Diyos ay maghari kasama mo. Reign with Christ. Mananampalataya ako sa Panginoon, magtatagumpay ako. Ako ay masaya. Ako ay tahimik. I have love. I have joy. Laging ganun. I am what I am. Kasi sabi ng Diyos doon kay Moises, sabihin mo sa kanya, I am that I am. So pag sinabi mong I am, ano yung that? I am that. What are you? Ano gusto mo mangyari sa iyo? Kaya pag sinabi mong I am happy, if you believe that, you're happy talaga. I am peaceful. If you believe that, peaceful ka. Kasi I am that. I am eh. I am that. Ano yung ilalagay mo sa that? Yung lahat ng mabubuting bagay. Masasanay ka na doon. Makita nyo, gawin nyo lang itong sinasabi ko. After a week or 2 weeks, makikita nyo malaking pagbabago sa buhay nyo. Masaganang spiritual, physical at material. Hanggang sa pag nasanay tayong lahat dito, masagana ang iglesia. Wala tayong gagawin kundi magpuri sa Diyos. Magpuri na magpuri. Alam nyo ba na pati bundok at mga bukid nagpupuri sa Diyos? Sabi dito sa Psalm 96:11-12. Ito sabi ng Psalm 96:11-12. Matuwa ang langit at magalak ang lupa. Buhay eh. Hindi nyo napapansin, nag-i-expand ang galaxy, buhay eh. Gumagalaw ang Milky Way. Gumagalaw ang lahat ng galaxy, buhay eh. Nandun na sa kalangitan. At ang lupa. Lahat ng narito sa lupa, magagalak. Humuhugong ang dagat at ang buong naroon. Sumaya ang bukiran at lahat ng nasa kanya. Pati bukid, magsasaya. Kaya sabi ni Kristo sa mga Pariseo, pag pinatigil niyo yung mga alagad ko na papurihan ako ng usana, the rocks and stone themselves will start to sing. Aawit ang mga bato na yan. Magugulantan sila.
biglang mag-aawitan ng bato. Ito nga, bukid rin, aawit, magsasaya, pati gubat, lahat ng nasa bukid, langit at lupa magsasaya. Tayo bang creation ng Diyos nang hindi magsasaya sa Diyos? Ito'y creation niya para sa atin Tayo yung majestic, ng Diyos obra maestra. Tayo yung pinakamahalaga sa Diyos. Kaya nga lumikha siya na magiging katulad niya. Nag-multiply siya. Inanak niya tayo. Kaya halimbawa, ang baka, ano ba anak ng baka? Di baka din. Ang anak ng pusa, di pusa din. Ang anak ng Diyos, di Diyos din. Kaya sa John 10:34 may sinasabi. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ka nasusulat sa inyong kautusan aking sinasabi kayo'y mga Diyos? So, yung ibig sabihin nun, yung pananampalataya ni Kristo, maging faith natin, magiging katulad niya tayo. Kasi naging tao si Kristo Pero nasa kanya rin ang buong kapuspusan ng Diyos because of that faith. Pinaniniwalaan niya lubos. Lahat ng sinasabi niya, pinaniniwalaan niya. Nauutusan niya ang lahat. They have dominion over all the earth, katulad ni Adan. May dominion si Adan, pero naagaw ni Taning. Ngayon, ibinabalik sa atin ng Panginoong Hesus siya by faith. Tayong dinatnan ng salita ang mga anak ng Diyos. Sabi sa Psalm 82:6. Aking sinasabi kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Lahat tayo naging anak ng Diyos because of Jesus Christ. We believe Jesus Christ, we accept the Word of God. And we have part of that Word of God. We become the Word of God then. Kasi Jesus Christ is the Word of God Kaya tinatawag tayong Diyos. So, yung pagka-Diyos na yun, hindi yung Diyos na katulad ng Ama ni Kristo. Mayroong buhay na walang hanggan at may dominion over all the earth. Kaya rin nating mag-utos ng Tingnan mo si Pedro. Naglakad si Pedro sa ibabaw ng dagat Si Kristo nakapaglakad, pero sabi ni Pedro, Panginoon, lalakad ako. Halika. Nakalakad Pero nung magkaroon ng doubt, na wala ang faith niya, lumubog siya. Gumana yung isip niya ng walang pananampalataya. Kaya kung tayo masasanay sa pananampalataya, kung kailangan ng Diyos na mailigtas mo yung nalulunod, lalakad ka sa ibabaw ng tubig, lalakad ka Hindi ka nalalango Lalakad ka lang, dadamputin mo yung nalulunod. Kung loloobin ng Diyos yun. Kung masasanay tayo sa pananampalataya. Kasi ang mga anak ng Diyos, tinuturuan sa pananampalataya. Tinuturuan na tayo ngayon. Matuto tayo sa pampalataya. At sa pamamagitan ng patuloy na pasasalamat, lalong sumasagana pananampalataya at in abundance tayo. Sabi ng Psalm 32:11, kayo'y mga tuwa sa Panginoon at magalak kayo. Kayong mga matuwid, magsiyaw kayo ng dahil sa kagalakan, kayong lahat na matuwid sa puso. So make a joyful noise to the Lord. Sumigaw kayo. Nauubusan ako ng boses, kasi sigaw sa pagpupuri sa Diyos. Miskin huwag lang maubos yung aking buhay. Maayos maubos ang aking pagpupuri sa Diyos, hindi naman niya gagawin yun. Pasasaganain niya tao. Alam niyo, kagabi, wala akong boses. Alam niyo nang ginawa ko nung bago ako matulog? I can speak. I have the voice. I can speak. I have the voice. Hanggang sa natulog ako na, yun lang sinasabi ko. Lord, I have the voice. I can speak. Pag-ising ko, sabi ni Peter, dahil nakapagsasalita ka na. Amen. Kasi ako pag nagsasalita kagabi, walang lumalabas. Ang tandi ng sakit ng ulo ko, tsaka lagnat ko. Uminom lang ako ng BioPro, tapos nila yung sarili ko, sinasabi ko, I am healed. I am not sick, I am healed. Kasi kailangan pakilusin mo yung pananampalataya. I am healed. Kasi we can heal ourselves. Alam niyo ba na ginawa ng Diyos ang katawan na meron siyang self-healing process? Sino ba pwede? B. Pakiano mo nga muna to sa labas. Sa Kuya Rick, baka sa Lazada yun. Merong healing process ang body. Hindi nyo napapansin, halimbawa nakainom ng laso ng ang katawan natin, sinasabi kagad ng insect, ganito ganyan, nagre-react sa laso.
gumagawa ng paraan ng katawan. Pag nahiwa, miski hindi mo lagyan ng gamot, makita mo, natutuyo siya. So, ginilikha ng Diyos ng katawan natin, may self-healing power to eh. And we can heal ourselves sa pamamagitan ng ating faith, sa pananampalataya. Testingin nyo ito. Pag kayo nagle-lens, gamitin nyo. Halimbawa, nagle-lens kayo, gamitin mo yung kamay mo, o kaya ang tubig sa katawan mo. Yun ang ginagawa ko eh. Panginoon, yung tubig sa katawan ko, lahat ng madaanan nito, pagagalingin mo. Pag may masakit sa puson ko, magaling ito masakit sa puson ko. I-imagine ko yung tubig dumadaan sa puson ko, yung puso ko, dinadaanan ng tubig, tumitibok ng maganda. Utusan natin ang lahat ng spare parts ng katawan natin. Utusan natin ang lahat ng internal organs natin. Utusan mo ang dugo. Utusan mo yung hangin sa iyo. We have dominion over all the earth. Meron tayong kapangyarihan magutos sa lahat ng bagay. So, gamitin mo. Kaya lahat tayo healer eh. Pwede tayo magpagaling. Ay, magsimula ka sa sarili mo. Pagalingin mo muna ang sarili mo. At mahalin mo muna ang sarili mo. Charity begins at home. Mahalin mo muna ang sarili mo. Bigyan mo ng attention. Patulugin mo ng maayos ang sarili mo. Pagpahingahin mo. Tapos, pag may masamang nararamdaman, pagalingin mo siya. Mahalin mo sarili mo. Kasi nakakalimutan natin minsan sarili natin. Minsan kahit gutom na tayo, ayaw mo kumain. Tinitipid mo sarili mo. Huwag mo tipidin, mahalin mo. Temple ng Holy Spirit yan eh. Templo ng banal na Espiritu yan, mahalin mo. Pakainin mo ng nutritious food. Huwag mo lasunin yung katawan mo. Yung mga unbeliever, pinapatay nila yung sarili nila sa sigarilyo. Grabe yan sigarilyo, no? 4,000 chemical, isang itit mo na, 4,000 na chemical agad na itit mo. Grabe yung sakit niya. Pinapatay nila, hindi nila alam, hindi nila mahal ang sarili nila, pinapatay nila eh. Eh tayo, mahalin mo muna ang sarili mo. Tulungan mo na maging templo ng banal na Espiritu na malakas. Kasi kailangan may magamit ang kaluluwa mo, malakas ang katawan mo. Pag nakakaramdam niya ng panghihina, palakasin mo kaagad. Pag nakaramdam niya ng parang may sakit, pagalingin mo. Ganun ang gagawin mo. Atensyonan mo kaagad ang sarili mo. Magsimula ka sa sarili mo, and then pumunta ka sa asawa mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, and then sa church. So, ganun na ang sistema ng Diyos eh. Nais ng Diyos na magtagumpay tayo sa lahat ng bagay. At maging mapagpasalamat lagi. Magpuri lagi, maging mapagpasalamat. Sabi ng 1 Timothy 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pasasalamat. Sapagkat pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ganon katindi yung prayer sa mga pagkain natin kinakain. Kung yung affected ng laso ng kinakain mo, pinababanal yun. Pag nanalangin ka sa Panginoon, Ama, maraming salamat po sa lubusang abundance na binibigay mo sa aming pagkain. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng bagay na binibigay mo sa amin. Makita mo, humidepresa yung lalasunin ka, hindi ka malalason. At in abundance yan. Nangyari kay Jesus Christ yan eh. Itinaas ng Panginoong Jesus yung 2 isda at 5 tinapay. Nung itaas niya, napuno ng mga bilao nung pinakain, 5,000 eh. May sumobra pa, 12 bakol eh. Sabi ni Kristo, let us not waste a bit. Tipunin niyo yung mga pagkain para makain pa sa susunod na kainan. So sa pagpapasalamat, lumalago ang blessing. Kaya kapag natutunan natin yung bigay ka ng bigay, pasalamat ng pasalamat, siksik, liglig, umaapog talaga. Eh yung iba natatakot mag-ikap at maghandog eh. Hindi niya alam yung nasusi ng kasaganaan. Ba't ka natatakot sumagana? Hindi ka ba naniniwala doon sa nagsalita? Diyos yun eh. Huwag kang matakot yun ang susi. Kaya sinabi ng Diyos, subukan nyo. Bubusa ko kayo ng pagpapala eh. Alam nyo, sa pagkuha ng pagpapala, inihalimbawa ko yan sa dagat eh. Pagkukuha ka ng pagpapala, dagat yan, walang ubos yan. Sa Diyos yan eh, yung pagpapala. Walang ubos ang pagpapala ng Diyos eh. Sagana. Anong gagamitin mo pagkuha ng tubig sa dagat? Tabo, pitsil, balde? Ako hindi. Alam nyo kung anong gagamitin ko? Tubo.
Ikakabit ko yung tubo sa dagat, parang diretso, walang tigil. Nandun sa bahay ko, walang tigil ang pagpapala, tubo eh. Eh kung kukuha ka lang ng drum, isang drum lang yun. Eh kung tubo, walang tigil ang pagpapala. Kaya walang tigil din ang pagpapasalamat. Gamitan mo ng pasasalamat para tubo yung nakakabit doon. Bigay ka lang ng bigay. Hindi mo, wag kang magbigay na kaganon. O paano ka tatanggap? Pag isinabog sa'yo, tatapon lang. Pero pagbigay ka, meron kang pansalo. O, di nagpasalamat ka na naman, magbigay ka na naman. O, ibibigay na. Kaya it is blessed to give than to receive. Kaya sinasabi, mas mapalad. Kasi yung bigay ng bigay, tanggap ng tanggap yun. Wala kang gagawin kundi pasasalamat sa lahat ng bagay. Wala naman kasing masamang nagaganap sa atin eh. It is part of a lesson. Kaya huwag mo sasabihin, ang pangit nang nangyari sa akin. Hindi pangit siya, maganda yan. Kasi natuto ka. The greatest teacher is experience, our mistakes. Our sickness is the greatest teacher. Sabi nga ni Brother Manny doon, ipinedreading ako ng Diyos, gusto ko kausapin. So kita mo, nilagyan siya ng sakit para kausapin siya ng masinsinan. Nung pala, malapit na siya noon. Ipinedreading siya. Tapos sabi niya sa akin, bakit kaya ako pinagmamadali ng Panginoon? Hindi ko alam. Ay ko, lalong hindi ko alam yan, Brother Manny. Ba't kaya ako pinagmamadali? Bishop ka. Sabi ko, no? Bishop ka, magtatay sa'yo si Sardi. Ang dami kong pastor, ang dami. Puro mga nangawalan lahat. Hindi tumagal. Tapos, eto na yung masaganang pagpapala na wala sila doon sa sanga. Hindi sila natutong sumampalataya. Colossians 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diyan tinawag din naman kayo sa iisang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Hindi naman kasi tayo mapagpasalamat, kaya maging mapagpasalamat. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako marunong magpasalamat nung araw eh. May mag-pray, hindi. Nung hindi pa ako Kristiyano tiwalang-tiwala ako sa sarili ko, lahat kaya ko eh. Sabi ng Diyos, testingin natin. Number 1 is strong. Nako, nung maestro ko, wala akong ginagawa na hindi ko pinagpe-pray. Ganun pala yun. Ay ko, Panginoon, pati pag-eba ko, pag-jingle ko, pinagpe-pray ko pa. Di ba natural lang ang umeba at saka jumingil? Ako hindi, pinagpe-pray ko pa. Ko, Panginoon, paibakin mo, pag-jinglein mo. Yun natural na lang yun. Panginoon, bigyan mo ko ng ganang kumain. Panginoon, patulogin mo ko. Lahat ng gagawin ko, hinihingi ko na sa prayer. Natutunan kong manalangin at hingin ang lahat ng bagay through prayers. At ngayon natutunan ko ngayon yung pananampalataya, revelation ng pananampalataya. Na lahat ng sinasabi mo at lahat ng iniisip mo ngayon, yan ang destiny mo, yan ang future mo. Kasi napapansin ko yun eh. Gumawa ako ng experiment, naglagay ako ng kanin, tsaka tubig, nilagyan ko yung bote, holy. Yung isa nilagyan ko din ng kanin na tubig, nilagay ko evil. Gusto ko i-prove kung may power yung thought tsaka yung words. Nilagay ko sa ibabaw ng rep. Sabi ko sa kanila, kada kayo lalapit yung holy, sabihin mo, hello, good morning, you're beautiful, you're holy. Pero doon sa evil, sabihin mo, you're Satan, you're evil. Alam niyo, after 3 days lang, nanilaw yung evil eh. Dumilaw. After a week, nakita ko, proven na. Inamoy ko, ang baho-baho ng evil. Yung holy, medyo mabaho, pero hindi mabaho-mabaho. Tsaka puti pa. Sabi ko, there is power in the word and thought. Yun letters lang yun. Thought yun eh. Evil. Thought yun eh. Letters yun eh. Kaya even the name have changed. Mahalaga ang mga letters, words, and languages. Kaya binigyan yung gift of tongues eh. The language of God. Para laging tama prayer natin. Kasi pag nag-prayer tayo sa ating kaisipan, minsan di tayo marunong manalangin nga eh. Kaya nanalangin sa ating spirito, tama na. Ngayon marunong na tayo manalangin. Ang panalangin is by faith. I am success. I am worship. I am praise. Kasi kung ano gusto mo, yun ka eh. I am holy. I am safe. I am in heaven. I am alive. When Jesus comes back, I am alive. Araw-araw yan, maya't maya. Hanggang sa masanay tayo by faith, magaganap sa atin, kita nyo, magiging masagana buhay natin lahat. Pag nai-apply natin itong principles ng pananampalatayang to, masagana tayo lahat. I promise you that. Kasi sinasabi ng Diyos yan eh. Subukan nyo ko. Maging mapagpasalamat kayo sa lahat ng bagay. Revelation 19:5. At
At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, "Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa Kanya, maliit at malalaki. Purihin natin ang Diyos." Kaya sabi ko nga kay Ray, sa December 30, wala tayong gagawin kundi joyful noise to the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Talagang mag-rejoice, talagang mag-glad. Kasi pag dinesisyonan mo isang bagay, that is a thought. Magkakaroon ng feelings yun. Pag inalis mo yung thought, wala na feelings. Kaya pag sinabi mo sa sarili mo, masaya ka, susunod na dun yung feelings. Kaya pag sunod ng feelings, nandun na yung masaya. Kaya pag magsasaya ka sa prayer, magsasaya ka. Kahit walang mo intindihin yung nararamdaman mo o nakikita mo. Para ng palataya. Kahit may sakit ka pa, ako, meron nga ako sakit, pero wala na ako sakit. Pinagaling ako ng Panginoon. Kagabi, sabi sa inyo, nilalagnat ako. Wala akong boses, hilong-hilo ko. Pagkatapos, sabi ko, ang sinabi ko sa Panginoon, ikaw bahala sa akin, I am healed. I am strong. I have no sickness. Natulog ako. Puro hanggang sa pagising ko, yun ang sinasabi ko sa sarili ko. O ngayon, nakatayo ako ngayon sa inyo, nagpapatotoo. Yun ang sikreto. Matutunan na natin ang masaganang buhay. Gusto ng Diyos na masagana ang buhay natin. Ayaw niya ng buhay na hindi masagana. John 10:10. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So, hindi lang tayo bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan o pananatiling kasaganaan ng buhay. Hindi nyo napansin ang unang creation ng Diyos supply sa human being? Nilikha niya yung lahat ng puno, lahat ng prutas. Nilikha niya lahat ng hayop, sa himpapawid, sa lupa, sa dagat. Pinakapagkain natin bago tayo nilikha. So, hindi mauubos ang supply. Sinabi nila, nagkakagutom, hindi. Bakit nagkakagutom ang buong mundo? Dahil ang mga tao ay sakim. Hindi sila mapagbigay. Nasasayang lang yung mga pagkain nila. Pero ang mga tao ay magiging mapagbigay, walang magugutom sa buong mundo, sobra-sobra. Nagugutom ang marami sa kasakiman ng tao. Evil doon, negative yun eh. At saka sila, hindi nyo rin napapansin lahat na mahihirap, negative ang thinking. Tsaka lagi nag-aaway siya, murahan ng murahan. Huwag kayong magmumura. Pag nagmumura kayo, naku, aalis ang pagpapala sa inyo. Huwag kayong magsasalita ng masama, o mag-iisip ng masama, o mag-aakala ng masama. Huwag kayong maghihinanakit, o maiinggit, o magagalit, o mabubuisit. Pigilan nyo lahat ng masamang espiritu yun. Itakwil nyo, labanan natin ang gawa ng laman. Sabi sa Romans, Romans 8:13. Sapagkat kung mabubuhay kayo ng ayon sa laman, mamamatay kayo. Dadapwat ko sa pamamagitan ng Espiritu, pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. So sa pamamagitan ng Espiritu, mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Huwag doon sa gawa ng laman. Ang gawa ng laman, yun nga eh. Lahat ng evil, lahat ng negative, lahat ng masama, sa laman yun eh. So, huwag kang pumayag na maghari ka na. So, pilin mo, sabi sa 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, kapag kapangaran ko sa iba, ako rin ang itakwil, sabi ni Pablo. Meron na tayong kapangyarihan sa ikababanal. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hari na tayo ngayon. Maghahari na tayo. So, pwede mo nang supilin yung katawan. Pasundin mo na yung katawan. Ialay mo na yan. Sapagkat pwede mo nang ialay, may kapangyarihan ka na. Sabi sa Romans 6. May kapangyarihan tayo sa ikababanal. Dadagpot ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin na ng Diyos, kayo'y mayroong inyong bunga sa ikababanal. At ang wakas nito ay buhay na walang hanggan. So nakakasigurado ka, buhay na walang hanggan ang wakas niyan. So pwede ka na magpakabanal. Paano magpapakabanal? Alisin yung lumang likas, isuot ang bagong pagkatao. Sabi sa Colossians
Colossians 3:9-10. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Pag hinubad mo yung dating pagkatao, pati yung kasalanan natin, tinanggal mo na. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. So magbabago na tayo ng pagkatao. Lagi tayo magsasalita at mag-iisip ng positibo sa Diyos lang, lahat ng kabutihan. Itatakwil lahat ng masama, at lagi ka magpapasalamat sa Diyos. Masama man ang nangyari sa iyo, hindi mo gusto, magpapasalamat ka sa lahat ng bagay. Luluwalhatiin mo ang Diyos. Sabi ng Psalm 67:3, purihin ka ng bayan, O Diyos. Purihin ka ng lahat ng mga bayan. Hebrews 10:15. Sa pamamagitan niya ay maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa mga tuwid bagay ang mga bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Dadapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kakalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. So give and give, doon nalulugod ang Diyos At saka sa pagpupurit pa sa salamat, doon nalulugod ang Diyos Pag hindi ka naman masakim, kasi magiging instrumento ka ng Diyos Sa dami ng nangangailangan, aabutin mo yun Bibigyan ka ng marami para mabigyan mo yung marami. Hindi naman natin kailangan yumaman Ang kailangan natin, yumaman sa mabubuting gawa. Kasi dadaanan ka din ng blessings Pero isi-share mo yun. Ipamimigay mo rin yun. Lahat ng pagpapalang yun. At hindi titigil ang pagpapala. Alam nyo ba yung dagat? Bakit dagat mababa? Mas mataas ang ilog doon, tsaka mga sapa. Bakit? Para pumunta doon yung tubig ng ilog, tsaka sapa, mababa. Ano sinasabi nun? Humbleness. Kung ikaw mababa, at wala na patay na yung dati mong pagkatao, pupunta sa'yo lahat ng pagpapala. Maging mababa ka lang katulad ng dagat. Tignan mo, lahat ng ilog, lahat pupunta sa dagat, di ba? Pag umulan, mapupuno yung ilog, pupunta sa dagat. Paano mauubos yung blessing na yun? Papunta sa mababang tao, sa humbleness na tao. Kung magiging humble tayo, yung bunga ng Espiritu Santo, sabihin lagi sa sarili mo, para masanay ka. Basahin natin. Tulungan mo nang mag-control ng dila. Alam mo, ang dila, pumapatay yan, bumubuhay Sumusunog ng gubat yan. Napakaliit yan, pero makapangyarihan ang dila. Hindi pwedeng lumabas sa bibig natin ang masama at mabuti, sabi So it's time to decide. Desisyonan mo na, maghari ka sa sarili mo. Kukontrolin ko na dati kong pagkatao. Walang lalabas sa bibig kong masama o mag-iisip ako masama. Puro mabuti. Determinado ko dyan. Tapos, be aware of your thoughts. Tingnan mo yung isip mo, kung sino naghahari dyan. Pag-aralan mo, ano tayo iniisip ko ngayon? Para kontrolado mo sarili mo. Talk to yourselves. Kausapin mo. Huwag kayong padaya, sabi ng Galatians. Ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao, siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, sa laman mag-aani ng kasiraan. Dadapot ang naghahasik ng sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At ito ang sanayin nating prayer sa ating sarili, yung bunga ng Espiritu Santo, para mabuhay tayo. Dadapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. O sabihin mo, I am love. Katuwaan, I am joy. Kapayapa, I am peace. Pagpapahinul, I am long-suffering. Kagandahan, goodness. Kabutihan. Pagtatapat, faithfulness, kaamuan, gentleness, pagpipigil, self-control. Sabihin mo araw-araw sa sarili, I am self-control. I am peace, I am love. Maya't maya wala kang ginagawa. Sabihin mo, bago ka matulog, pagising mo, napakabisang prayer niyan. Kasi papasok sa subconscious mind natin yan. Masasanay tayo, mag-a-action ng subconscious mind natin na lahat yun gagawin Magagawa natin yun. Ganun ang sistema, that is the laws of thoughts. May mga batas yan na ginagawa ng subconscious mind, yung habitual na sinasabi ng conscious mind.
That's the way of God. Yung subconscious mind, that's the spirit. Doon nananahan ng Diyos sa spirit. At ang buong universe, pinag-aharian ng Diyos yan. Naririnig ng Diyos lahat ng sinasabi mo, lahat ng thought mo. Nagbabibrate sa universe yan. May frequency yan eh. Lahat ng bagay may energy. Lahat ng bagay may frequency. Kaya kung nakatune up tayo sa Diyos, we are attached with God, lahat ng sasabihin mo lang, puro mabuti, gagawin nyo ng Diyos. Amen.